Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, panawagan ni FPRRD sa AFP na itama ang fractured government, ni-reject ni AFP Chief of Staff Romeo Brawner. Pagtanggal sa security ni VP Sara, binigyang linaw ni Brawner. Paligid ng EDSA Shrine, bantay sarado ng pulisya. Supply ng pagkain sa bansa, sapat pa rin ayon sa Department of Agriculture. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, isinawalang bahala ni Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff General Romeo Brawner Jr. ang panawagan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa AFP na itama ang aniyay fractured government sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Saad ng AFP Chief, hindi nila trabaho iyon. Sa halip, tungkulin nila ang depensahan ng konstitusyon at protektahan ng sambayanan. Maaari pa umanong samantalahin ang mga nagtatangkang manghimasok sa teritoryo ng bansa kung sakaling makialam pa ang AFP sa politika. Kamakailan lang nang nanawagan ng dating Pangulo sa AFP na bumitiw sa pagsuporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngunit ayon sa AFP, mananatili silang tapat sa konstitusyon at sa chain of command. Samantala, itinanggi ni Brawner na binawi ang mga sundalong bahagi ng Vice Presidential Security and Protection Group o VP-SPG ni VP Sara Duterte. Nilinaw ni Brawner na papalitan lang ng AFP ang security detail matapos silang makatanggap ng subpoena mula sa PNP na nagpapatawag sa mga miyembro ng VP-SPG para sa gagawin nitong investigasyon. Itinanggi rin ito ang kumakalat na balitang siya ang magte-take over sa VP-SPG. Dagdag pa nito, pansamantalang pinalitan ng contingent mula sa AFP at PNP ang mga pinull-out na personnel. Mula pa kagabi hanggang ngayong umaga, bantay sarado ng mga pulis mula Eastern Police District o EPD at Quezon City Police District o QCPD ang paligid ng EDSA Shrine. Humigit kumulang sa 100 mga taga-suporta ng pamilya Duterte ang dumagsa sa nasabing lugar bandang alas 6 ng umaga para sa isang prayer rally. Marami sa kanila ang nagpalipas na ng gabi sa likod ng EDSA Shrine. Nagpaalala naman ang pamunuan ng EDSA Shrine na maaaring manatili roon ng mga taga-suporta ng pamilya Duterte. Huwag lang silang gagawa ng anumang paglabag tulad ng pagkain sa loob ng simbahan, pag-inom, vlogging, pagdadala ng placard at pag-iingay. Nanatili namang tahimik at payapa ang lugar at tuloy-tuloy ang isinasagawang misa sa lugar, habang nananatiling normal ang daloy ng trapiko sa EDSA at Ortigas Avenue. Tiniyak ng Department of Agriculture o DA na sapat ang supply ng pagkain sa bansa sa kabila ng sunod-sunod na pananalasa ng mga bagyo sa mga nakalipas na buwan. Ayon kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., stable ang produktong agrikultural sa bansa, pangunahin na ngayong papalapit ang Pasko. Sa datos ng kagawaran, aabot sa 4.5 million tons ng bigas ang aasahang papasok sa bansa bago matapos ang taon. Bukod pa rito ang 19.3 million tons na ani. Hindi rin problema ang supply sa karne ng baboy dahil naagapan naman ng pamunuan ng pagtama ng African Swine Fever o ASF. Aprobado na rin kamakailan ang order na 8,000 metric tons na fish imports at aasahang darating sa bansa sa huling linggo ng Enero sa susunod na taon. Para sa Kidlat News Update, Renzel Lenon nag-uula. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.